Tinawag ni Anhai si Sojun. Tumingin ito at walang anumang emosyon ang makikita sa mukha nito. Nagtanong si Anhai kung ayos lang ba ito. Kung may masakit ba dito. Sumagot si Sojun at sinabing ayos lang siya. Sinabi ni Anhai na mabuti naman. Si CLA ay ligtas din. Nag-okay lang si Sojun. Nagugulumihang nakatingin si Anhai dito. Bumukas ang pinto. At pumasok ang masayang-masaya na si CLA. Kasama si Hyun. Agad tinawag ni CLA ang kanyang daddy. Nawala ang sigla ni CLA. At natigilan ito, nang tumingin sa kanya si Sojun. Daddy, aniya ni CLA, at kumapit sa binti ni Hyun. Nagtatakang napatingin si Hyun kay CLA. Nagtanong naman si Anhai kung anong problema. Sinabi ni CLA na kakaiba ang daddy niya. Nakangiting sinabi ni Anhai. Napagod kasi ito. Magiging maayos din si Sojun pagkatapos nitong makapagpahinga ng kaunti. Sige, iwan na natin lahat si Daddy. Para makapagpahinga si Daddy. Ang sabi ni Anhai. Pero hindi yon. Kakaiba siya. Aniya ni CLA. Nakauwi na sa bahay si Sojun. Habang nakatingin kay Sojun ay napapaisip si Anhai. Kahit nasa bahay na ito, wala pa rin itong sigla. At kakaiba ang kinikilos ni CLA at pinapanatili ang distansya nito. Kinuha ni Anhai ang backpack. At may kinuha sa loob nito. Oo, Sojun. Tingnan mo ito. Iginuhit ito ni CLA. Masayang sabi ni Anhai. At ipinakita ang iginuhit ni CLA. Ngunit wala man lang reaksyon si Sojun. Napahan na lang si Anhai. Sa isip nito, ay kakaiba ito. Kadalasan ay kumikilos ito ng garapal. Tingnan mo, ito ako at ang pangit na ito ay ikaw. Andito rin si Papa Jaehwan at si Hyun. Muling sabi ni Anhai. Okay. Ang tanging nasabi ni Sojun. Hindi makapaniwala si Anhai. Kaya't nabitawan nito ang iginuhit ni CLA. Napapatanong si Anhai sa sarili. Na bakit ganito ang kinikilos ni Sojun. Kahit gaano pa kalala ang kalagayan nito. Hindi ito dapat maging ganito. Para sa isang taong laging nangunguna sa usapan. Sinasagot lang nito ang tinatanong niya dito. Hindi. Nakakapagtaka pa na hindi pa ito tumitingin kay CLA kahit isang beses. Parang si Sojun ngayon, ay nawala lahat ng emosyon niya. Lumapit si Master kay Anhai. Napakasama ng kanyang kalagayan. Ang sabi nito, napatingin si Anhai dito, nang maganyong tao ito. Hello you Anhai. Hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Erzsébet. Ang sabi ni Erzsébet, gulat na gulat si Anhai at hindi makapaniwala. Naging tao ang pusa. Sambit ni Anhai. Ang pasang iyon ang aking summoning beast. Muling sabi ni Erzsébet, Master, first time kong makita ka sa anyo mong tao. Ang ganda ng hairpins mo. Masiglang sabi ni CLA. Salamat. Nakangiting sabi ni Erzsébet dito. Teka. Erzsébet, huwag mong sabihin sa akin na ikaw yung nakita ko sa tutorial tower. Ang sabi ni Anhai. Tama yan. First time nating magpakilala ha. Higit sa lahat, may dapat tayong pag-usapan. Tungkol ito sa kalagayan ni Lee Sojun ngayon. Ang sabi ni Erzsébet, sa silid na iyon, ay mag-uusap ang dalawa ni Anhai at Erzsébet. Handa nang makinig si Anhai sa sasabihin ni Erzsébet. Pinagdikit nito ang kanyang dalawang kamay. Ang singsing na suot ni Sojun ay isang artifact na may side effect na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagkatao. Para mapatay niya si Azanes. Ibinuhos niya ng todo at ginamit ang kapangyarihan ng singsing. Panimula ni Erzsébet. At kaya siya ganyan? Tanong ni Anhai. Sa totoo lang, sa kasalukuyan, si Lee Sojun ay nawala ang karamihan sa kanyang sangkatauhan. Nawala sa kanya hindi lang ang kanyang emosyon, kundi pati na rin ang kanyang kalooban. At sa totoo lang, malapit na siyang maging shell. Sabi ni Erzsébet, bakit naman? Muling tanong ni Anhai. Bakit siya umabot ng ganito? Bakit naman? Kung hindi niya ginawa, ay namatay ka na. You Anhai. Sagot ni Erzsébet. Sojun. Totoo ba yan? Para iligtas ako. Dahil sa akin. Nawala ang pagkatao mo. Tanong ni Anhai kay Sojun. Oo. Sagot ni Sojun. Sunod-sunod na pamatak ang luha sa mga mata ni Anhai. Napaiyak ito sa nalaman. Lumapit si CLA kay Anhai. Mommy, aniya ni CLA, huwag mong sisihin ang sarili mo, hindi mo kasalanan. Ang sabi ni Erzsébet, paanong hindi ko kasalanan?
Umiiyak na tanong ni Anhay. Kahit anong gawin mo, susundan ka sana ni Azanes. Dahil iyon ang iyong kapalaran. Ngunit si Lee Sojun ay nakatayo sa sanggang daan ng destiny. Kahit na halos imposibleng baguhin ang iyong kapalaran, ay ginawa niya. Ipinagpalit niya ang kanyang sangkatauhan upang iligtas ka, na ang tadhana ay mamatay. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan para maibalik sa normal si Lee Sojun. Sabi ni Erzsébet. Nagtanong si Anhay kung may paraan ba para maibalik ito. Sinabi ni Erzsébet na malamang. Tulad ng alam nito, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Lee Sojun ang singsing. Pero hanggang ngayon okay naman ito. Malamang nakahanap na ito ng paraan para mabawi ang sarili niya. Nagtanong si Anhay kay Sojun kung alam ba nito ang paraan para mabawi ang pagkatao nito. Sumagot si Sojun at sinabing si CLA. Ang CLA therapy. Umupo ng tuwid si Sojun. At si CLA na natatakot sa kanyang daddy ay nasa kondongan nito. Magkaharap ang magdaddy. Sinabi ni Erzsébet na parang hindi effective. Nakakatakot si daddy. Parang hindi si daddy. Naiiyak na sabi ni CLA. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Anhay. Sinabi ni Erzsébet. Ngunit sa pamamagitan nito, nakagawa siya ng hypothesis. Sa tingin niya ang paraan na natagpuan ni Lee Sojun ay may kinalaman sa pagpapasigla ng mga positibong damdamin. Ang saya at saya na nararamdaman nito kapag nakikita si CLA. Sa tingin din niya ang emosyon na iyon ay makakatulong dito na makarecover. Ngunit hindi maramdaman ni Lee Sojun ang mga positibong emosyon na iyon ngayon. Kaya ang kailangan muna nilang gawin ay mabawi ang isang bahagi ng sangkatauhan na makakatulong dito na maramdaman ang mga emosyong iyon. Sinabi ni Anhay na ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Erzsébet na oo. Kailangan nilang pukawin ang mas malaking damdamin. Ang negatibong emosyon tulad ng takot at galit. Excuse me, bakit ngayon ka lang nagpapakilala sa akin? Tanong ni Anhay. Ito ay dahil ikaw ay malaya na sa kapalaran. Kung ang isang tao na hindi nakalaya sa kapalaran ay nakakakita sa akin, apektado sila sa maraming paraan. Salamat kay Lee Sojun. Hindi ka na nakatali sa tadhana. Okay. Tumutok ka sa muling pagbuhay sa emosyon ni Lee Sojun. Iwan mo muna sa akin si CLA. Ang sabi ni Erzsébet. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Anhay. Ayos lang. Plano ko ding turuan pa rin siya ng magic. Magkaroon kayo ng isang ligtas na paglalakbay. Sagot ni Erzsébet. At umalis nga ang dalawa ni Sojun at Anhay. Nasa harapan sila ngayon ng haunted house. Sa isip ni Anhay. Ang negatibong emosyon tulad ng galit at takot. Kung takot, dapat gumana ang multo diba? Inanunsyo na maari na silang pumasok sa haunted house. Dali, aniya ni Anhay, na nakatago sa likod ni Sojun. Sojun, maari bang mauna kang pumunta dun mag-isa? Tanong ni Anhay. Okay, sagot ni Sojun. At pumunta ito sa itinuro ni Anhay. Nagulat si Anhay. Sa isip nito ay hindi ba ito natatakot? Napatigil si Anhay, nang may bumulaga dito na babaeng nakaputi. Labis ang naramdamang pagkagulat ni Anhay. Kaya naman nagawa niya itong atakehin. Paulit-ulit na humingi ng pasensya si Anhay sa dalawa. Sa isip ng lalaking may hawak sa babaeng inatake ni Anhay, ay buti na lang hindi niya ito tinakot. Nagpatuloy ang dalawa sa pamamasyal. Tumungo din sila sa mga horror movies, at bungee jumping. At wala itong silbi. Kung iisipin ay tumalon si Sojun mula sa helicopter. Napapagod ng mag-isip si Anhay. Habang naglalakad sila ay nagtanong si Anhay kay Sojun. Kung ano ang kinatatakutan nito. Sinabi ni Sojun na wala. Wala talaga. Kahit noon pa. Muling tanong ni Anhay. Meron dati. Sagot ni Sojun. Ano ito? Ano ang kinatatakutan mo? Tanong ni Anhay. Ikaw. Natakot ako na baka mamatay ka. Sagot ni Sojun. Samantala sa bahay, patuloy na tinuturuan ni Erzsébet si CLA. Gamit ang kanyang mahika, pinagyelo ni CLA ang tubig sa bote. Kadalasan kailangan mo lang i-freeze ang tubig sa loob. Ngunit sa palagay ni Erzsébet ito ay mabuti. Ang pagtaas ng kakayahan ni CLA na kontrolin kapag na-update ang personal na sistema. Master, kung maging mas malakas si CLA, hindi na kaya masasaktan si Daddy ngayon? Tanong ni CLA. Malakas ka na. Kung hindi mo makontrol ng maayos ang iyong kapangyarihan, baka masaktan ang mommy at daddy mo.
Kaya kailangan mo munang matutunan kung paano kontrolin ang iyong kapangyarihan. Paliwanag ni Elizabeth. Okay. Nakapikit na sabi ni CLA. Mabuti. Pagkatapos ay pumunta tayo sa susunod na hakbang. Susunod ay, aniya ni Elizabeth, sakay ng isang sasakyan. Sina Sojun at Anhai. Iniisip pa din ni Anhai ang sinabi ni Sojun. Natakot ito na mamatay siya. Sinong mag-aakalang sasabihin nito iyon? Medyo cool din ang itsura ni Sojun. Hindi. Ano bang iniisip mo ngayon, Anhai? Pagsiti ni Anhai sa sarili. Na namumula. Ngunit si Sojun ay laging nagtatago ng maraming bagay. Kung tatanungin niya ito ngayon, parang sasagot ito ng totoo. Pero hindi dahil lang sa gagawin nito. Wala siyang may tanong. Si Sojun ay may sariling mga dahilan para ilihim ang mga bagay na iyon. Bumaba ang dalawa sa sasakyan. Tapusin natin ito para sa araw na ito. Ang sabi ni Anhai. Napalingon sila nang may magsalita. Dito ka pala napunta yo, Anhai. Ang sabi ng lalaki. Song Suyan Si. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Anhai. May kailangan tayong pag-usapan, ito ay tungkol sa iyo at kay Azanas. Sagot ni Suyen. Wala akong masabi. Naiinis na sabi ni Anhai. Makabubuting makinig kayo, Anhai. Naalala mo hinahabol ka ni Azanas, di ba? Sa madaling salita, masasabi mong ikaw ang gumawa kay Azanas na pumunta sa Seoul. At ako balak kong sabihin ito sa press. Ang sabi ni Suyen. Ano? Hindi ako ang nagdala kay Azanas dito. Sabi naman ni Anhai. Sino ang nakakaalam? Iniisip ko kung yun ang iisipin ng ibang tao. Kahit mabilis na napatay si Azanas, madami pa ding nasira. Ang astronomical na halaga ng pinsala dahil kay Azanas. Ang pamilya ng mga namatay na hunters at mga sibilyan. Sino sa tingin mo ang gusto nilang sisihin? Muling sabi ni Suyen. May ebidensya ka ba? Kung wala, saka ko na lang i-claim ang paninirang puri. Sabi naman ni Anhai. Patunay. Syempre meron ako. Para sa isang hunter na tulad ko, mayroon akong kakayahan sa aking suit ng pagre-record. Sabi ni Suyen. Na may pinakitang video. Nakapaloob dito ang kanilang pagsasalitaan. Ano ang, siya, hinahabol ka ni Azanas. Dahil sa iyo, lahat kami ay maaaring mamatay. Kung isusumite ko ang video na ito bilang patunay. Hindi mahalaga kung totoo ang sinabi mo. Sapat na ito para magdulot ng kaguluhan. Kung tatanggapin mo ang dalawang kondisyon, ay isa sa alang-alang kung ibunyag ang video na ito sa press. Una, dapat aminin ni Lee Sojun na siya ang kriminal na umambas sa Soul Hunter auction. Pangalawa, ibigay mo sa akin ang lahat ng mga gantimpala para sa paghunting kay Azanas. Ang sabi ni Suyen, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit mo ba pinagpipilitin yan? Tanong ni Anhai. Ang unang kondisyon ay malamang na wala kang ideya. Ngunit ang pangalawa ay dapat mong malaman ang pumatay kay Azanas ay si Lee Sojun. Akala mo ba hindi ko nakita? Ang sabi ni Suyen kay Anhai. Ano? Parang may nataman Parang galit na galit ka. Ang sabi naman ni Suyen kay Sojun. Sa isip ni Anhai ay walang paraan, si Lee Sojun ngayon ay walang. Si Sojun naman ay nagdidilim na ang aura. Napapangisi si Suyen habang nakatingin dito. Sa isip ni Suyen, si Lee Sojun ay hindi lumalampas sa kanyang mga hangganan. Dahil may pamilya ito na kailangan itong protektahan. At kung iisipin ang status niya, at ang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya nito kayang guluhin ngayon. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para pagbayarin ito sa lahat ng kahihiyan. Lumapit si Suyen kay Sojun. Sa tingin mo ba ay hindi patas? Kung gayon ay kailangan mo lamang tanggihan ang alok ko. Ngunit sa halip ay ibubunyag ko ang video na ito. Mayabang na sabi ni Suyen. Naglalabasan ang ugat ni Sojun sa tinitimpi nitong galit kay Suyen. Sige, kung ano ang gagawin mo. Muling sabi ni Suyen. At nagulat ito, nang marahas na sinakaw ito ni Sojun. Maging si Anhai ay nagulat din. Itinaas ni Sojun si Suyen. At nahihirapan itong makahinga, sa higpit ng paghawak ni Sojun sa leeg nito. Sojun, huwag. Pagpigil ni Anhai dito. Sojun, huwag. Sigaw ni Anhai, habang palapit sa dalawa. Hindi mo siya pwedeng patayin. Muling sabi ni Anhai, na humawak sa braso ni Sojun. Si Suyen naman ay nahihirapan ng huminga. Sa higpit ng pagsakal ni Sojun dito. Pakiusap.
Isipin mo si CLA. Malakas na sigaw ni Anhai. Saka pa lamang natauhan si Sojun. At biglang binitawan si Suyen. Kaya malakas na bumagsak ito. Nawala ng malay si Suyen. Anong nangyari? Tanong ni Erzsébet. Si Suyen na walang malay ay nakahiga sa kama. Pinatulog siya ni Sojun. Sagot ni Anhai. Si Lee Sojun. Muling tanong ni Erzsébet. Sinabi ni Anhai na nagbanta sa kanya si Song Suyen dahil sa insidente kay Azanas. Kaya, ganyan ang nangyari. Tanong ulit ni Erzsébet. Napatingin na lang si Erzsébet dito. Si Sojun naman ay nakaupo sa isang tabi. Si Song Suyen. May pulang marka sa leeg nito. Kita sa mukha nito na may iniinda sa katawan. Nag-isip si Erzsébet. Pagkatapos ay lumapit ito kay Anhai. Sinabi ni Anhai na gagawin niya ang lahat para maayos ito kay Suyen. Sinabi naman ni Erzsébet na hindi ito ang katotohanan. Kaya bakit nito gagawin iyon? Muling sinabi ni Anhai. Ngunit walang ibang paraan kundi iyon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang sabi ni Erzsébet. Ano ka mo? Anong gagawin mo? Tanong ni Anhai. Gamit ang kanyang mahika ay umangat ang katawan ni Suyen sa kama. At may binuksan itong lagusan. Sinabi ni Erzsébet na siya ay isang witch. At ipinasok na ni Erzsébet sa lagusan si Suyen. Anong gagawin mo kay Song Suyen si? Tanong ni Anhai. Pansamantalang pinapunta ko lang siya sa isang lugar. Sagot ni Erzsébet. Napalingon ng dalawa nang magsalita si Sojun. Hindi ko dapat siya pinakawalan. Dapat pinatay ko na siya. Ang sabi ni Sojun. Pero parang may progress na. Sabi ni Erzsébet. Oo. Sabi naman ni Anhai. Oras na upang pasiglahin ang kanyang positibong emosyon ngayon. Ito ang oras kung saan kailangan mong makisali at ni CLA. Muling sabi ni Erzsébet. Lumapit si CLA kay Sojun. Daddy, magaling ka na ba? Tanong ni CLA. Hindi. Kakaiba pa rin ang isip ko. Sagot ni Sojun kay CLA. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Anhai kay Erzsébet. Anong ibig mong sabihin? Halikan mo lang. Sagot ni Erzsébet. Ano ka mo? Tanong ni Anhai. Na nabigla sa sinabi ni Erzsébet. Anong emosyon sa tingin mo ang pinakamalakas na positibong emosyon? Iyon ay pag-ibig. Muling sabi ni Erzsébet. Pero hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Sojun. Ang sabi ni Anhai. At ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Erzsébet. Hinawakan ni CLA ang ulo ni Sojun upang pagalingin ito. Kalimutan mo na ang nararamdaman ni Lee Sojun. Ang tinutukoy ko ay ang sayo. Ang sabi ni Erzsébet. Hindi ko alam. Hindi ko na inisip ito. Ang sabi ni Anhai. Kung gayon, ay gamitin mo ang pagkakataong ito. Upang malaman ito. Kadalasan ang sumpa ng hari ay nawawala sa halik ng isang prinsesa. Ang sabi ni Erzsébet. Kinabukasan. Sa Korea University. Wow! Tagal ko nang hindi nakapunta dito. Sojun. First time mo dito simula nung nakagraduate ka. Di ba? Ang sabi ni Anhai. Oo. Sabi naman ni Sojun. Sojun. Ngayon, magka-campus date tayo sa isang university. Ang sabi ni Anhai. Pumasok na ang dalawa sa loob ng university. Naglakad-lakad sila dito. Nakakita sila ng vending machine kaya bumili sila ng maiinom. Sa patuloy nilang paglalakad, ay nakarating sila sa harap ng isang silid-aralan. Tumigil sila dito, at pumasok sa loob nito. Hindi nagbago ang lugar na ito. Naalala mo ba? Una tayong nagkita dito. Ang sabi ni Anhai. Tayo. Tanong ni Sojun. Bigla kang umupo sa tabi ko. At hiniling sa akin na gisingin ka kapag dumating yung professor at nakatulog ka agad. Ang sabi ni Anhai. Sinabi ni Sojun na naalala niya. Ganggang ka din noon. Ang sabi ni Anhai. Hindi ako ganggang. Ang sabi ni Sojun. Napatitig si Anhai kay Sojun. Sa isip ni Anhai ay paano niya ito nagustuhan ulit. Sa umpisa, pagkaraan na na-realize ni Anhai na may gusto na siya kay Sojun. Para itong bata noon. At nung nakilala ulit niya ito, mas mature na ito. Pero sa ngayon, parang ibang tao si Sojun. Kung iisipin, hindi ito espesyal na relasyon. Mahal nila ang isa't isa. At nag-away sila tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. At nagbati, kahit naghiwalay na sila. Naalala ni Anhai ang sinabi niya kay Sojun. Na hindi siya nakabalik dito kasi akala niya may bago na itong minamahal.
O walang puwang para bumalik pa siya. Hindi niya kailanman kinasusuklaman si Sojun. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakaramdam ng hindi pagkakomportable na kasama ito sa lahat ng oras na ito. Ang dahilan kung bakit ang tingin niya dito ay cool. O cute minsan. At ang katotohanang mapagkakatiwalaan niya ito kay CLA. Na ang pinakamahalagang tao sa kanya. Ay dahil may nararamdaman pa rin siya para kay Sojun. Sojun. Tawag ni Anhai. Napatingin sa kanya si Sojun. Mahal kita. Aniya ni Anhai. Na napatikom ng mahigpit ang kamay. Namumulang napapaisip si Anhai kung ano ang dapat niyang gawin. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Erzsébet. Ito ay pag-ibig. Anong ibig mong sabihin? Halikan mo lang siya. Ang sabi ni Erzsébet. Namumulang napapangiti si Anhai. Anong problema ko? Aniya ni Anhai. Na hindi mapakali. Hindi ko alam. Muling sabi nito. At tumayo sa kanyang kinauupuan. Inilapit ni Anhai ang kanyang mukha. At hinalikan si Sojun. Matagal na nakadikit ang labi ni Anhai sa labi ni Sojun. Natapos na ang paghalik ni Anhai dito. At walang makapagsalita agad sa dalawa. Hindi makapaniwalang nakatingin si Anhai. Sa namumulang si Sojun. Sinabi ng system. Ang iyong sangkatauhan ay lubos na nakabawi. Ang iyong sangkatauhan ay lubos na nakabawi. Parang sobrang nag-enjoy ka. Nagmulat ng mata si Suyen. Bumangon ito. At napapatanong kung nasa ang impyerno ba siya. Nasa matarik na lugar siya. Sa baba nito ay may mga kamay. Ng mga halimaw. Na gutom. At naghahanap ng pagkain. Sumilip si Suyen dito. At nagkagulo ang mga ito. Gustong maabot si Suyen. Ay ano ang mga iyon? Napapatanong na sabi ni Suyen. Na kinakabahan. Napalingon ito nang may tumawag sa kanya. Sang Suyen. Ikaw. Ay ang may pinakamalaking epekto sa pagkamatay ni Anhai bago ang regression. Ang sabi ni Erzsébet. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Nagugulumihang tanong ni Suyen. At ang nagbenta ng sikreto ni CLA sa Magic Tower. Ikaw din ang pangunahing salarin na lubos na nagpagalit kay CLA. Hindi kita nagawang alisin sa landas noon. Kaya nakakahiya. Ngunit ang mga bagay ay naging maayos. Paalam. Ang sabi ni Erzsébet. At itinulak si Suyen. Nagulat si Suyen sa ginawa nito. Ang mga halimaw sa ibaba ay nag-uunahan na maabot ito. Bakit mo ito ginagawa? Anong ginawa ko? Hindi. I'm sorry sa lahat. Kaya pakiusap patawarin mo ako. Pakiusap. Sigaw ni Suyen. At kinain na ito ng mga halimaw. Nagutom na gutom. Napakaaliwalas na umaga. Sa bahay ni na Sojun. Habang nainom sa kanyang tasa at prenteng nakaupo sa upuan si Sojun. Ay napapaisip ito. Pagkatapos ng paghalik ni Anhai. Ang kanyang pagkatao ay ganap na nakabawi pagkatapos ng isang linggo. Pagkatapos ng halik na yon. Si Anhai ay mas naging direkta sa kanya. Namumula at masaya si Sojun nang maalala ang sinabi ni Anhai sa kanya. Tinanong ni Anhai dito na kung okay lang ba talaga ito. Kaya hindi na kailangan panghalikan nito ulit. Ngayon kailangan niyang suriin kung ano ang hindi niya magawa noon. Ang gantimpala para sa pagsalakay sa World Quest. Nagtanong ang system kung tatanggapin ba niya ang mga gantimpala. Oo. Hindi. Hindi ito isang normal na quest, ngunit isang World Quest. Iniisip ni Sojun kung ano ang makukuha niya. Pinindot ni Sojun ang oo sa system. Sinabi ng system. Si Hunter, Lee Sojun ay sinusuri. Isang gantimpala na angkop para kay Lee Sojun ay dapat ipamahagi. Ang personal na sistema ay papalitan ng bago. Titulo, Normal Spearman ay isinulong sa Vanguard. Nakakuha ka ng Artifact Changer. Kwalifikasyon, ang Alpha Tester ay sumulong sa Beta Tester. Natatanging kasanayan, Circumventer ay nakamtan. Espesyal na kasanayan, ang Penetration ay nakamtan. Wow! Kahanga-hanga. Ang pagsulong ng titulo at isang artifact din. Ganito kalaki ang binigay nila sa akin. At binigyan nila ako ng 2 kasanayan. Ayos. Ito ay karaniwang imposible upang makakuha ng mga kasanayan para sa mga gantimpala. May iba pa ba? Aniya ni Sojun. Mahabang katahimikan. Magiging sakim ako kung maghahangad pa ako ng sobra. Di ba? Nangingiting sabi ni Sojun. Nagulat si Sojun. Nang sinabi ng system na, naabsorb mo ang isang bahagi ng mga alaala ni Erzsébet. Sa gitna ng kagubatan, tumatakbo si CLA patungo sa isang bahay.
Master, nandito na ako. Nakangiting sabi ni Ciela. Nang makapasok ito sa loob. Ciela, maligayang pagbabalik. Magaling. Nakuha mo ba ang balahibo ng asong lobo? Tanong ni Elizabeth. Oo, heto na. Ang sagot ni Ciela. At ibinigay kay Elizabeth. Inilagay na ito ni Elizabeth sa ginagawa niya. Tapos na ang lahat. Muling sabi ni Elizabeth. Kung gayon ay maaari na tayong bumalik sa Earth sa pamamagitan niyan. Tanong ni Ciela. Sinabi ni Elizabeth na magtatagal ito. Kailangan niyang gumawa ng isa pa. Sinabi naman ni Ciela na mas mabuti na bumili na lang sila sa Midheim. Na mag-iisang taon na din simula nung pumunta sila dito. Mas pamilyar ang lugar na ito ngayon. Hindi mo masasabi yan. Ciela, kailangan mong bumalik kay Lee Sojun. Hahanapin ka niya. Ang sabi ni Elizabeth. Nagtanong si Ciela kung paano nalaman ni Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na dahil nalaman niya na nakulong ito sa Magic Tower sa pamamagitan ni Lee Sojun. Ngunit ang nakahanap sa akin ay ikaw. Ang sabi ni Ciela na napahawak ng mahigpit sa kumot sa kama. Bakit mo pinagtatanggol yung lalaking yon? Dagdag na sabi ni Ciela. Ciela, pamilya mo pa rin siya. Ang sabi ni Elizabeth, hindi ko pamilya ang lalaking iyon, ngunit ikaw. Master, kung alam niya kung nasaan ako, bakit hindi niya ako hinanap? Hinintay ko siya habang nakastalk ako sa Magic Tower. Nagdadamdam na sabi ni Ciela. Walang kapangyarihan si Lee Sojun. Kung kaya niya, sigurado akong gagawin niya. Ang sabi ni Elizabeth, na pinapaunawa kay Ciela ang lahat. Humiga si Ciela sa kama. Pagod na ako, matutulog muna ako saglit. Palm ni Ciela. Napatingin na lang si Elizabeth dito. Ciela, aniya ni Elizabeth. Nakaupo si Elizabeth. Tumayo ito, nang may mapansin ito sa labas. Ano yun? Napapatanong sa sarili si Elizabeth. Dala ng kuryosidad ay lumabas ito. Ang nakababahalang enerhiya na ito. Isang bitag. Hindi ito isang normal, hinaharangan nito ang teleportation magic. Checkmate. Witch. Boses ng lalaki. Napalingon si Elizabeth dito. Sullivan. Bati ni Elizabeth. Buti naman nahanap mo ako dito. Ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Elizabeth. Pumunta ako dito para patayin ka, syempre. Sagot ni Sullivan. Nang mag-isa, magiging mahirap yan. Muling sabi ni Elizabeth. Sinong nagsabing mag-isa lang ako? Akala mo ba talaga hindi namin malalaman? Nalantad na ang iyong lokasyon. Naghintay lang kami ng tamang panahon. Para sa huling laban. Wala ka ng lugar na matatakbuhan. Mamamatay ka dito ngayon. Kasama ang batang witch na iyon. Ang sabi ni Sullivan. Ciela, gumising ka. Ang sabi ni Elizabeth. Nagmulat ng mata si Ciela. At bumangon. Nakita nito si Elizabeth. Master, aniya ni Ciela. Ipinatawag ko ang aking mga puppet. At hinaharangan nila ang hukbo ngayon. Ngunit maaari lamang silang tumagal ng ilang minuto. Ciela, humanda ka sa pagbabalik sa Earth. Ngayon din. Ang sabi ni Elizabeth. Nakaupo pa din sa may higaan si Ciela. Ngayon din. Paano ka, Master? Tanong ni Ciela. Susunod na lang ako sayo. Sagot ni Elizabeth. Kung gayon, sasama na lang ako sayo. Muling sabi ni Ciela. Hindi pwede. Wala nang oras para dito. Bilisan mo. At humanda ka sa pag-alis. Ciela. Muling sabi ni Elizabeth. Pero bakit biglaan? Nagugulumihang tanong ni Ciela. Nagulat si Ciela. Nang may palapit sa kanila. Na isang lalaki. Na may hawak na espada. Agad na tinawag ni Elizabeth si Albert. At si Albert ang lumaban dito. Halika dito. Ang sabi ni Elizabeth. Habang hila si Ciela. Anong nangyayari? Tanong ni Ciela. Ciela, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Karaniwang hindi madaanan ng tao ang crack. Ngunit kung masira mo ang core na ito, ay magbubukas ang isang matatag na crack para sa isang tao lamang na madaanan ito. Dapat mong protektahan ang iyong buong katawan ng magic pero hindi mo pwedeng sayangin ang mana mo. Okay. Ang sabi ni Elizabeth, ngunit kung gagamitin ko ito. Paano ka? Tanong ni Ciela. Padating na ang mga halimaw dito ngayon. Ayos lang. Tatakas ako. At gagawa ng isa pa mamaya. Sagot ni Elizabeth. Saka ako tatakas kasama mo. O sabay tayong lumaban.
Muling sabi ni Ciela. Hindi yun opsyon. Ang sabi ni Erzsébet, kung ito ay ang dating Ciela, ay maaaring magkaroon sila ng pagkakataon. Ngunit dahil sa mahabang panahon na nasa Magic Tower ito, nawala kay Ciela ang maraming kapangyarihan. Sa kasalukuyang estado nito, ay mapanganib na lumaban sa napakalaking hukbo. Kailangan niyang iligtas si Ciela. Nangangislap sa lungkot ang mga mata ni Erzsébet. Niyakap nito si Ciela. Ciela, sirain mo ang core. Muling sabi ni Erzsébet. Napatingin si Ciela sa nakapalibot sa kanya. Ang papet na sumpa. Master, tawag ni Ciela. Nang masira ang core na hawak niya. Bumalik ka, hanapin mo si Lee Sojun. Muling sabi ni Erzsébet, na nakatalikod kay Ciela. Hindi, ayoko. Master, huwag mo akong paalisin mag-isa. Master, umiiyak na sigaw ni Ciela. Bago ito tuluyang maglaho. Napahawak si Erzsébet sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Ciela na tatakas siya. Pero pag hindi siya nahuli ng mga ito, sunod na target ng mga ito ay si Ciela. Bagamat kakaunti ang mga ito, may mga halimaw na kayang dumaan sa crack na iyon. At kung may salamangkero na gumagawa ng bitag para harangan ang teleportation magic, baka mahanap ng mga ito ang lokasyon ni Ciela gamit ang mga bakas ng mana nito. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kapag ang isang bata ay nasa problema, ang mga matatanda ay kailangang tumulong. Mga naglalakihang halimaw. Sa wakas nagpakita ka na rin. Witch. Ang sabi ni Sullivan. Huwag kang magtaka, dahil gusto mo ito ng husto. Nag-aatubili akong dumating para sumali sa inyo. Ang sabi ni Erzsébet. Nag-ingay ang mga halimaw. Ang sabi mo witch ang sumisira ng mundo. Muling sabi ni Erzsébet, na nag-iipon, ng malakas na mahika, sa kanyang mga kamay. Bueno, hindi naman imposible sa akin yun. Dagdag na sabi nito, agad na nagmulat ng mata si Sojun. Habol hininga ito, napasapaw sa kanyang ulo si Sojun. Hindi niya nakita kung ano ang nangyari sa dulo. Ngunit maaari niyang sabihin kung ano ang nangyari. Namatay si Erzsébet doon kasama ang mga halimaw na nakalaban nito. At sigurado siyang isa iyon sa mga kasawian ni Ciela. Pero kung sakto doon namatay si Erzsébet, paano nagkakaroon ng alaala si Erzsébet sa nakaraang timeline? Nag-regress ba si Erzsébet tulad niya? Kung pagkakaisipin, nakatanggap siya ng maraming tulong mula kay Erzsébet. Pero wala siyang alam tungkol dito. Sa kagubatan, nakaupo si Deho sa lupa, at napapakamot sa ulo. Wow! Ang hirap nito. Ang sabi ni Deho. Kumusta ito? Sa tingin mo ba nag-improve ako? Tanong ni Sojun. Sa tingin ko hindi ka lang nag-improve. Wala kang opening. Sa tingin ko hindi ako mananalo laban sa'yo sa spar natin. Sagot ni Deho dito. Talaga. Aniya ni Sojun. Karaniwan ay nagbibigay si Sojun ng kanyang pasasalamat kay HRMC. Na naglilinis ng kalat. Sorry HRMC, hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang tingnan at makita ang gantimpala sa World Quest. Ang resulta ay tulad ng inaasahan. Ang epekto ng pag-unlad ng titulo ay nagpapataas ng kanyang kakayahan. Susunod ay ang natatanging kasanayan circumventer. Sa totoo lang, hindi siya masyadong umaasa dito. Iniisip niya kung ano ang nagbago. Mas mataas ang pagkakabagay ng kasanayan kumpara nung bago siya nag-regress. Joker ang pangalan ng nakaraang kasanayan niya. At ito ay isang kasanayan kung saan maaari mong lokohin ang iyong kalaban ng kaunti pa. Ang natatanging kasanayan ay isang regular na aktibo na passive na kasanayan. Ngunit ano ang silbi ng kasanayang ito sa regular na pag-activate? Kahit na totoo na nagustuhan niya ang pagbibiro ng kaunti. Ngunit ang bagong espesyal na kasanayang, penetration, ay tila kapaki-pakinabang. Isang kasanayan kung saan maaari mong suriin ang personal na sistema ng ibang tao. Sa kaso ni Deho Hyung, alam na niya kaya hindi talaga nakakatulong. Ngunit kung lumaban siya laban sa isang bagong tao, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ayos. Tapos ang natitira ay ang artifact na ito na tinatawag na changer. Gusto mong gamitin ito. Kahit anong mangyari, mapagkakatiwalaan mo ako. Ang sabi ni Deho. Salamat Hyung, mapagkakatiwalaan ka talaga. Kung gayon, ay gagamitin ko na ito. Ang sabi ni Sojun, na nakahawak sa artifact. Walang kibo si Sojun. Ano? Walang nangyari. Ang sabi nito.
Nanlalaki ang mga mata. At gulat na gulat si Daeho. Dongsang, sa tabi mo, ang sabi ni Daeho, na may itinuturo. Okay. Aniya ni Sojun na nagtataka. Napaha si Sojun nang makita ang nasa tabi niya. Si Daeho naman ay napatikip sa kanyang mata. Isang babae. Anong nangyari? Paanong biglang sumulpot ang isang tao? Ang sabi ni Sojun. Napahawak sa kanyang baba si Daeho at napaisip. Ngunit ang taong ito, ay kamukhang kamukha mo Sojun. Ang sabi ni Daeho. Ano? Kamukha ko? Tanong ni Sojun. Parang nakababatang kapatid mo ito. Muling sabi ni Daeho. Huwag mong sabihin sa akin. Aniya ni Sojun sa sarili. Wow! Gising na siya. Gulat na sabi ni Daeho. Alam ko na. Ito ang kakayahan ng artifact. Sabi ni Sojun. Sinasabi mo ba na ang artifact ay gumagawa ng clone? Tanong ni Daeho. Oo. Dahil nilagay ko ang aking mana sa bracelet. Nagpakita siya. Sa tingin ko makokontrol ko siya sa pamamagitan ng paggamit ng aking mana. At saka, kumukonsumo siya ng malaking halaga ng mana. Nakakakonsumo ito kaya mahihirapan akong gamitin sa isang labanan. Kaya hindi ko ito magagamit. Ang sabi ni Sojun. Kung gayon ay maaari ka lamang gumawa ng isang babaeng clone. Marahil maaari kang lumikha ng maraming mga clone sa iba't ibang mga hitsura. Ang sabi ni Daeho. Sa tingin ko ay hindi. Muling sabi ni Sojun. Ilang segundo na walang nagsalita sa dalawa. Gusto mo bang bilhin ito? Alok ni Sojun. Ayoko. Salamat na lang. Ang sabi ni Daeho. Nagtungo si Sojun sa opisina ni Ha-IREMC. Wow! Ha-IREMC. Ano ang lahat ng mga dokumentong iyan? Tanong ni Sojun. Nang maabutin si Ha-IREMC na busy. Ang mga dokumentong ito. Ang mga ito ay mga dokumentong nauugnay sa World Quest. Nakakatanggap ako ng madaming tawag at mensahe ng dahil sa Meteor. Pati ang mga paparazzi ay sinusundan ako. Sagot ni Ha-IREMC. Ang Meteor. Nagugulumihang tanong ni Sojun. Oo. Yan ang palayaw na binigay nila sayo. Alam mo ba na nakuha mo ang atensyon ng buong mundo? Dahil ikaw ang hunter na tumalo sa unang World Quest boss ng mag-isa. Na may malakas na pag-atake na parang meteor. At pagkatapos ay nanatiling isang misteryo. Habang itinatago mo ang iyong pagkakakilanlan. Lahat ng tao ay sobrang curious sa iyo. Lumalabas din ang mga maling palagay. Alam mo ba kung ano ang pinagdadaanan ko? Para ingatan. Teka, sino yang katabi mo? Tanong ni Ha-IREMC. Siya. Clone ko siya. Sagot ni Sojun. Ang iyong clone. Hindi makapaniwalang tanong ni Ha-IREM. Sinabi ni Sojun na ito ay ang epekto mula sa artifact na nakuha niya mula sa paghunt kay Azanas. Ito ay may kakayahang lumikha ng isang babaeng clone. Kaya rin niyang kontrolin ito ng mana. Ngunit, bukod doon, ay wala itong kwenta kaya gusto niyang ibenta yung artifact. Nilapitan ni Ha-IREM ang babaeng clone ni Sojun. At tiningnan. Nagtanong si Ha-IREM kung maaari ba itong makipag-usap o lumaban. Sinabi ni Sojun na hindi nito kayang lumaban ng sabay siya. Pero pwede. Kung gayon ay patuloy mo na gamitin ito. Ang sabi ni Ha-IREM. Ano ka mo? Ang sabi naman ni Sojun. Hinawakan ni Ha-IREM ang clone. At sinabing, gawin natin ang clone bilang meteor kaya. Siya. Nagulat na tanong ni Sojun. Oo. Sa totoo lang. Napakalaki ng pangyayaring ito para pangasiwaan ko. Ngunit ayaw mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Dahil ito sa anak mo. Tama ba? Ang sabi ni Ha-IREM. Sinabi ni Sojun na oo. Kung ang atensyon ay napunta sa kanya. Ang atensyon ay mapupunta din sa kanyang pamilya. Tulad ng apo ng Sword Saint na si Hion. At namumukod tangi ang hitsura ni CLA. At ang kanyang mga kakayahan. Kung mapapansin man ito. Ilang oras lang ay mabubunyag na ang sekreto nito. Sinabi ni Ha-IREM na kung pipili sila ng iba, malalaman agad dahil sa gap ng kasanayan. Kung ipahahayag nila si Sojun na may takip ang mukha, malalaman ng mga taong nakakakilala kung sino ito. Ngunit, paano kung palitan nila ang kasarian nito? Walang mag-aakala na si Sojun iyon. Sinabi din ni Ha-IREM na gagawa siya ng peking pagkakakinlanlan para sa clone bilang kapatid ni Lee Sojun. Na ano sa tingin ni Sojun? Ang pangalan nito ay si Lee Soyoon. Nagtanong si Sojun kung madaling gawin yun. Sinabi ni Ha-IREM na may mga paraan siya. Na walang mawawala kay Sojun.
Ang meteor ay nasa mataas na posisyon sa lipunan bilang bayani ng Seoul. Na ano sa tingin nito? Saglit na nag-isip si Sojun. Naiintindihan ko. Sige, gawin natin. Gawin siyang meteor. Ang sabi ni Sojun. Umuwi na si Sojun sa bahay. Nandito na ako. Ang sabi ni Sojun. Pagpasok sa loob ng bahay. Nakabalik ka na. Ang sabi ng babae. Napatingin si Sojun sa nagsalita. At nakita nito ang nakaupong si Erzsébet. Bakit ka nandito? Tanong ni Sojun. Sinabihan ako ni Anhay na magpahinga. Sinama ni Anhay si Ciela na mamili kasama ng papa mo. Sagot ni Erzsébet. Sa tingin ko mas gusto niya si Anhay kaysa sa akin. Ayos lang. May gusto akong itanong sa iyo. Ang sabi ni Sojun. Tungkol ba sa pagkamatay ko? Tanong ni Erzsébet. Oo, yun. Ano? Alam mo, gulat na tanong ni Sojun. Naalala mo, namatay ka din. Sa kaparehong bagay. Naalala ko din. At eksakto sa iniisip mo. Ang susunod na kasawian ni Ciela ay ang aking kamatayan. Sagot ni Erzsébet. Ano ang halimaw na iyon? Bakit kanila inatake at si Ciela? Muling tanong ni Sojun. Partikular. Inatake nila ako. May komplikadong dahilan. Ang sagot ni Erzsébet. Nagtanong si Sojun kung ano yon. Sinabi ni Erzsébet na hindi niya masasabi dito. Ulit, pati yon. Tanong ni Sojun. Hindi. Personal kong bagay ito. At ito ang desisyon na ginawa ko. Sagot ni Erzsébet. Nakita ni Sojun ang mahigpit na pagtikom ni Erzsébet sa kanyang kamay. Sige, hindi na ako magtatanong tungkol dito. Aniya ni Sojun. Salamat. Ang sabi ni Erzsébet. Ako ang dapat magpasalamat. Ako ang laging tumatanggap ng tulong mo. Ang sabi naman ni Sojun dito. Ang susunod na kasawian ay hindi mo na kailangang alalahanin. Alam ko kung bakit ako namatay. Para hindi ako mamatay ng ganon kadali. Hindi ako mamamatay. Ang sabi ni Erzsébet. Dito, Mr. Luke Sinclair. Ang sabi ng lalaki. Sige. Manatili ka muna sa entrance hanggang sa makalabas ako. Mag-isa akong papasok. Ang sabi ni Luke Sinclair. Papasok siya sa isang dungeon na nangangailangan ng hindi bababa sa 5 tao ng mag-isa. Hindi makapaniwalang sabi ng isang lalaki. Kung siya yon. Ito ay posible. Isa siya sa nangungunang hunter ng Amerika at isa ring dakilang salamangkero. Siya ang pinuno ng isang grupo na tinatawag na Magic Tower. At siya ang nagpasimuno sa karamihan ng mahika na mag-alinsunod sa pamantayan. Ang sabi ng isa pang lalaki. Hindi ba talagang nakakagulat ang magic theory na inihayag na hindi pa katagalan? Muling tanong ng lalaki. Tama. Paano siya nakakaisip ng ganoong ideya? Parang galing siya sa ibang mundo. Ang sabi ng lalaki. Nasa loob na ng dungeon si Luke Sinclair. Lumuhad ito at yumukod. Pagbati ko sa tunay na master ng Magic Tower. Ang salamangkero sa kabila ng crack. Ang sabi nito.